Ako si Alfredo Ayungga, sa kasalukuyan nakatira dito sa Barangay Tilbang. Isa akong magsasaka na napadpad dito, dala nga ng kahirapan ng buhay. Kaya ako andito ngayon, gumagawa at awa naman ng Panginoon, mayroon namang konting napapakinabang naman na tinitira ng sama ng panahon. Ako si Hilario Ayungga, kasalukuyan na nakatira dito sa Barangay Tilbang ngayon, ang bayan ng Kamiling. Ako po ay anak ni Alfredo Ayungga. Ako po yung isang anak niya na kasama niya dito ngayon na nagsasaka. Ako po ay isang ordinaryong magsasaka na nanggaling sa Gimba, Barangay ng Kulong, Nueva. Ako po ay isa rin sa napag-initan ng militar noong kasalukuyang kainitan ni Palparan sa barangay namin. Ako si Lucena Ordanes Ayungga, na naging pamilya ni Ginoong Alfredo Ayungga. At sa ngayon nga, sa edad ko na 61, na sa ngayon ay naninirahan kami ngayon sa Barangay Tilbang, Kamiling, Tarlac. Sa Nueva Ecija ako, isa akong leader ng mga magsaka. Yung tawag noon na Barcherman, Barangay Agrarian Reform Community. Kasi po nagkaroon nga ng maraming kaso-kaso tungkol sa lupa. Sa akin nga humahalaw ng mga impormasyon, yung mga nagkakaroon ng demanda. Kaya yun pa isang napag-initan nila sa akin na tinuringan na nila ako, pinusgaan nila ako na ako'y namumuno ng agaw lupa. Kaya doon uminit yung mga pananaw ng mga military sa amin noon, na hanggang sa kami binabaan ng order of battle. Mahigpit yung paghahanap nila sa akin tungkol dito sa mga pamilya ko. Mga pamilya ko pang iniipit noon para lumabas ako. Pero wala rin naman silang nagawa at talagang interest nila akong lumitaw. Hindi naman nila ako mapalitaw. Kaya nagsawa rin sila. Pinasasama kami masyado, pinipilit nilang ginawa kami na mga laban sa gobyerno. Bakit tutusin, malinaw nga ipagpaliwanag ko sa kanila na ako'y sangay din ng gobyerno. Dahil yung kami itinalaga ng Barangay Agrarian Reform Community, sa gobyerno naman yan. Bawa, pag nakrusanadan yung manok, alaga mong manok, hihingin yun. Wala ka namang choice kung hindi pagbigyan sila. Ito na, ginamit pa ako na hingan sila ng kambing na panghanda lang sa berde ng CEO nila. Ganon. Ngayon, kung papalabang ka, bubugbugin. Ay, pinapapasok po nila? Oo. Halimbawa, tulad namin noon, sa barracks kasi ng military, kung sino lang yung ipapatawag sa loob, yun lang ang papasok. Yun na, kukunin na sa loob, iimbestigahan na. Ngayon, pagka sinabing rebelde, yun ang sabi ng isang kasama namin pinipilit nga daw na rebelde siya, sabi naman niya hindi. Ayun, binugbog. Nung umaming meron niyang isa na hindi naman talaga rebelde, umaming rebelde, hindi binugbog. Pero hindi talaga rebelde yun. Pero hindi na sa hindi namin nakikita yung ginagawa nilang pambubugbog. Kasi isa-isa kinikwento na lang naman ng mga kasama namin. At lahat ng nakaranas ng pambubugbog, kinikwento nila.
Lalo na nung isang pumasok doon yung nag-imbestiga ng organisasyon nyo. Karapatan, Human right. human right. Yun, inamin din nila na sila ngay nakaranas ng pambubugbog, torture, maraming klaseng. Hindi ako nahuhuli dahil nung medyo naramdaman ko na talagang hihigpitan na nila ako, lumayo na ako. Dahil naman akong alam na panglaban doon, armado sila, ako, anong panlaban ko, isang mag-isa ka. Yun nga, nagkaroon na ako ng pamamaraan na lumayo. At naghanap nga ng lugar na pipirang ko para may pagpatuloy ko yung layunin kong magprodukto sa kabuhayan ng magsaka. Dito nga ako napadpad 2006 September 9 nung mapunta ako rito. At kinuha ko na rin yung pamilya ko, tumira na kami dito. Dati sa barangay na pinanggalingan namin, sa barangay Kulong, isang barangay kagawad doon sa amin yun. Barangay Isa nga doon sa kasama namin na nananawagan nga doon sa pagtaas ng kita ng manggagawang bukid. Di siyempre barangay kagawad siya. Siya naman yung nilalapitan namin para pag may sesyon ng barangay official, mailatag niya yung karaingan din namin. Di siya lang yung pinatay. Pero umalis na siya. Sumibat na siya at yun nga napag-iinitan ng anang militar. E ngayon, hindi niya matis yung pamilya niya, bumalik. Namatayan yung kapitbahay niya eh. Doon na Namatayan. makikipaglamay siya roon. Kaya yun. Pinatawag siya ng militar, nag-usap sila. Tapos sumunod na gabi, pinatay na. Torture. Pero hindi namin naranasan yung torture. Pero yung mga iba, naranasan yun. Kasi mas mabilis kaming tumakbo kaysa kanila. Meron pa rin yung mga sumubaybay sa amin dito ng mga intelligence. Mga intelligence. Pero hinintuan naman na kami. Ngayon, yun lang naman gusto ng mga militar ang mangyayari, yun lang ipipilit. Hindi mo naman maipilit yung totoong katwiran mo doon kung hindi yung gusto nilang mangyari. Bakit kami pinag-initan? Tinuringan na makakaliwa. Huwag kayong masyadong masama ang pananaw nyo sa amin dahil kami pagutusan lang, serbisyo lang. Yan ang kadalasang sabihin ng mga militar. Sa makatwid, sa kanilang tungkulin, itong mga opisyal nila o sino pa o nag-aatas ng mga opisyal nila na gano'n ang gawin nilang sistema para mag-derimala sa yung organisasyon. Kaya nga naobliga sila na gumawa ng labag sa karapatan ng tao nang tangi lang nila sinusunod yung buhay nila na ibibigay ng gobyerno na Panginoon nila. Pagkos na tulungan sana yung mahihirap, sila man hindi naghihirap at may sahod nga sila sa gobyerno. Sinasabi nila na sila yung mga kaibigan ng mga magsasaka. Sila ay pinangangalagaan ng seguridad namin. Bakit kung totoo sila na pinangangalagaan yung seguridad namin at kakampi namin sila at tinutulungan nila kami, bakit hihingan pa kami ng mga alaga naming hayop, kambing, manok, bigas, ano pa dyan. Yun talagang lantarang hinihingi nila sa amin. Yung mga military. Hawak niya yung mga military sa buong Nueva Ecija. Ginagamit niya sa kapangyarihan niya bilang isang gobernador. Mga military.
Kasi nga sila nga yung nung panahon na lumitaw na yung talagang mga karahasan nila hanggang sa nilabanan na ng isang politiko rin, si Umali nga, natalo. Kaya sila nga yung sumisigaw ngayon, kaya lang daw nanalo si Juan, Umali, at panig niya ay NPA. Gaano ba porsyento naman ng mamamayan sa Nueva Ecija na nagpanalo kay Umali? Di ganun pa lang karami ang NPA ng Nueva Ecija. Yun yung mga isang batayan ko na itong mga military na utusan din ng mga politikong tao. Dahil nga doon sa katwiran naman nila, wag daw kami masyadong magagalit sa mga military dahil tumutupad lang sila sa kanilang tungkulin. Ganyan. Kaya nga, yan isang gumagamit sa kanila itong mga politikong tao para mapanatili nila yung gusto nilang mangyari sa kanilang probinsya na sila na lang yung kikilalaning Panginoon sa kanilang probinsya. Kasi galit na yung mga magsasaka sa Nueva Ecija dahil dahil ginamit ni Joson kasi yung mga militar. Kaya natalo siya nung naglaban ng gobernador, si Umali at si Joson. Kasi ginamit niya yung militar. Lahat ng organisasyon ng magsasaka, may pinapatay siya, dinukot, hanggang sa ngayon hindi na mahanapan. Hanggang sa mga, yun nga, pinagpapapatay. Nga sinabi niya kanina na ginamit ng mga politikong tao para maproteksyonan niya yung pansarili ng interest. Panatili nila yung kanilang tungkulin sa probinsya. Kasi ang Joson, isa sa pinakamayamang tao yan sa Nueva Ecija. Lahat ng bayan na nasasakupan ng Nueva Ecija, may pag-aaring lupain yung Joson. Yun yung isang nakikita namin na pinoprotektahan niya. At lahat ng mga lupa na yon sa naging kasaysayan ng mga matatanda, sinasabi nila na yun daw pilit na inagaw ng Joson sa mga tao. Yung karamihan na pag-aari. Nung nanalo si Juan, napalitan si Governor Joson, nanalo si Umali. Sabi ng mga politiko kalaban itong panig ni Joson, nanalo si Umali at sinuportahan ng NPA. O di sa makatwid, napakalaking porsyento pala ang NPA. At yun na nga, ang sinasabi nila, talagang sinasabi nila na doon sa baryo namin ay maraming NPA. At yung mga NPA na yan, kami na nga yun, yung sinasabi nila. Na isinusulong naman namin yung konting kita. Halos 2 piso lang yata. Yung hinihingi namin na dagdag upa naman ng mga manggagawang bukid. Yung pa ba naman ipagkakait nila? Yun ba yung dahilan para masabihan kang ikaw isang rebelde? Hindi naman na namin alam kung nasaan na yung iba. Basta nakikibalitaan na lang namin, nasa mabuti naman silang kalagayan at tulad din namin na patuloy yung buhay nila bilang nagsasaka. Hiwa-hiwalay Pangasinan, Isabela, Cagayan, Zambales, Bulacan. Bilang mga kasamahan din namin dati na nakikipagpanawagan nga doon sa itaas yung kita ng mga ordinaryong magsasaka. Yan. Talagang hindi nila maiwanan yung mga pamilya nila. Yung talagang tiniis nila yung pambubugbog ng militar. Sa Barangay Yuson, Gimba rin yun. Barangay Yuson, Barangay Manggang Marikit, marami. At sa lahat ng barangay ng bayan ng Gimba, marami.
Kasi yung organisasyon ng yung EMGL, malawak yung yan sa Nueva Ecija. Yung organisasyon ng magsasaka. Lalo na ngayon may issue tungkol sa pork barrel na sinasabi nila nauwi sa mga magsasaka. Sa katunayan yan, ising ko wala nang natanggap. Kaya ang panawagan ko sa gobyerno, ayun nga yung sabi ko kanina, na dapat gumawa siya ng milagro para paniwalaan namin. At ipatupad niya yung talagang gobyerno. Tulungan niya kaming mahihirap. Yun lang. Paano talagang mahirap bumangon ng magsaka kung walang suporta ang ating gobyerno. Sana naman yung mga binibigay na binhi ng gobyerno maibigay na eksakto sa mga magsaka para makapagpatuloy dun sa kanilang produksyon ng palay. Yung subsidy na sinasabi nila ay libre. Kung dumating naman dito sa DA, lalo na kung papanawag na sa barangay, may bayad naman na. Paanong subsidy yan? Kung may bigay sanang libre sa mga magsakayan, sana naman bawas porsyento doon sa hirap ng isang magsaka, yung libre yung biniwo. Umakin mo, bayad naman ng isang kaba na 40 kilos na dumarating sa amin dito 1,100. Sana kung may bigay na libre sa mga magsasakayon, malaking porsyentong mababawas sa paghihirap ng magsasaka. Lalo na sa mga puhunan. Paggamit na diesel, patuloy naman ng pagtaas ng petrolyo. Paano makaka-absorb ang magsasaka kung lagi-lagi naman tumataas ang crudo na ginagamit? Minsan, mga puhunan namin na pinanguupa sa mga hindi namin magampanan na tamnan para may habol namin sa panahon, pumoporsyento kami ng 30%. Pinakamababa rito 21 at 25%. Maaaring maka-absorb naman siguro magsaka kung itong Department of Agriculture ay ibigay nila yung talagang totoong tungkulin nila bilang umahawak, nangangasiwa sa mga magsaka sa bayan na nasasakupan nila. Ibigay sana yung totoong serbisyo. Kung ano man yung mga benepisyo na ibibigay ng gobyerno, itaas dito sa ibaba, sa lokal, i-distribute nila sa bawat barangay na mapunta sa mga farmers na sa ganun naman mabago naman yung paghihirap ng isang magsaka. Yun lang yung may bahagi ko. Kalagayan ng magsasaka. Lalo na ngayon may issue tungkol sa pork barrel na sinasabi nila nauwi sa mga magsasaka. Sa katunayan yan, ising ko wala nang natanggap. Kaya ang panawagan ko sa gobyerno, ayun nga yung sabi ko kanina, na dapat gumawa siya ng milagro para paniwalaan namin. At ipatupad niya yung talagang gobyerno. Tulungan niya kaming mahihirap. Yun lang. At sa ngayon, ang hinihiling nga lang sana namin, magpatuloy na nga sana yung sinasabi ng gobyerno na may maganda pa tayong kinabukasan na darating. Yun lang sana ang magiging panawagan namin na sana nga maging totoo at makabahagi kami yung mga limpak-limpak sa salapi na nasasabing para yun ay sa mga magsasaka. Wala naman.
Kaya patuloy kaming nananawagan na kung maaari, maging totoo ang gobyerno. Yun lang. Sabi po, salamat. Meron kaming Ibigay. plano na iparating sa kanino man na yung partihan na sa aming pinakikisakahan ay 25%. Gusto rin naman sana naming mabago dahil sa kahirapan nga, gawin na lang 15%. Yun yung gusto naming Ang hinaing namin dapat sana naman kung gobyerno yan, ipakita niya na siya ay isang gobyerno. Na siya ay gobyerno ng may hirap ba o gobyerno ng iilan lang. Dapat sana para maniwalang ordinaryong tao sa gobyerno, dapat magpakita siya ng milagro. Nang sa ganun paniwalaan nga siyang gobyerno. pakita ng totoo. Pakita ng totoo na sa pagmamalasakit sa mga ordinaryong may hirap. Mahirap naman na kasi yung pag-initan pa uli. Sa parting Nueva Ecija na yan, maraming missing, yung mga nawala, mga pinatay, lantarang pinatay sa mga harapan ng bahay nila, loob ng bahay nila. At yun isa yung naging padron, yung mga nananawagan din tulad namin na nagkita ng manggagaong bukid.